Nagwala ang mga Pilipino matapos lumabas ng court si Alex Eala sa kanyang pambungad na laro sa Birmingham at opisyal nang umalis sa istasyon ang tren ng Wimbledon. Ang Edgbaston Priory Club ang nam-host kina Bardi, Pisca, Kerber at Jabber. Hindi pa ito nag-host ng ganitong klaseng tunog. Mga watawat mula sa isang bansang 8,000 milya ang layo. Mga awit sa Tagalog na tumatalbog sa damuhan ng Britanya. Isang 21 taong gulang mula sa Maynila na nakatayo sa gitna nito na parang buong buhay niya ay pinaghahandaan ang eksaktong linggong ito. At si Eala mismo ang nagsabi nito ng mahusay. Nasasabik akong bumalik at hindi na ako makapanhintay na makalabas sa court at umaasa akong makita ka roon. Ngunit ang nakakabaliw na bahagi ay hindi ang nangyari sa court. Ang nakakabaliw na bahagi ay ang 6 na araw na dumating bago ito. Balikan ang Court 14, Roland Garros. Nakaupo si Eala sa isang upuan matapos matalo 4-6, 2-6 kay Iva Jovic, ang kanyang matalik na kaibigan sa tour, sa unang round ng 2026 French Open. Si Jovic, ayon sa sariling paglalarawan ni Eala, ay isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan sa tour. At hinarap ito ni Eala ng may lubos na kahinahunan. Mahigpit na yakap bago ang laban, mahigpit na yakap pagkatapos. Walang masamang balak doon. Sigurado akong marami pang laban at matatalo niya rin ako ng ilang beses. Ngunit mahalaga pa rin ang score. Si Eala ay may 219 na WTA points na dapat idepensa sa buong grass swing. At ang pansiding sa Wimbledon, ang una sa kanyang karera, ay nakasalalay kung kaya niya itong panindigan. Hindi naging tune-up ang Birmingham. Ang Birmingham ang pinto. Ang sumunod na timeline ay sulit na ilarawan ng eksakto. Mayo 26, mga luha sa Court 14 sa Paris. Mayo 27, pan-atras mula sa Roland Garros doubles draw kasama si Victoria Mboko nang walang ibinigay na paliwanag sa publiko. Mayo 28, lumitaw ang mga unang litrato ng pagsasanay sa grass court mula sa Birmingham. Mayo 30, naglatala ang Lawn Tennis Association ng isang hype reel. Hunyo 1, paghahagis ng bola sa court 1. 6 na araw mula sa pinakamasamang araw ng kanyang clay season hanggang sa unang bola ng kanyang grass season. Karamihan sa mga 21 taong gulang na nasa tour ay hihingi ng 1 linggong pahinga. Humingi si Eala ng court. Hindi siya dumating sa Birmingham na may dalang 1 bigat. Dumating siya na may dalang 3. At pagkatapos ay pang-4. Ang unang multo, Hunyo 2025, parehong torneo, parehong round. Pumasok si Eala bilang ika-3 seed at natalo sa 3 brutal na set kay Linda Fruhvirtova, 7-5, 6-7, 5-6 na isa, na naiulat na nakikipaglaban sa isang problema sa kanang paa na nagsimula sa decider. 2 oras at 53 minuto ng dalamhati sa parehong damuhan. Ang pangalawang multo, isang lumalaking koro ng mga kritiko sa mga internasyonal na bilog ng tennis. Tennis head ang lumabas sa headline na tinatawag siyang overhyped at overrated, na itinuturo ang isang panalo sa Grand Slam main draw sa kanyang career resume, eksaktong isang panalo sa main draw sa clay noong 2026, ang hindi maipaliwanag na pan-atras sa double sa Paris, at isa sa 5 na kalamangan sa unang set laban kay Jovic bago pa man siya nakabangon. Ang ikatlong multo, ang kalaban na may wildcard na si Priscilla Hon ng Australia na may ranggong WTA number 143 na nanalo sa kanilang pinakahuling patikita sa Ningbo qualifying noong Oktubre 2024. Isang tunggalian sa likod ng tour na hindi alam ng karamihan sa mga kaswal na tagahanga na may nakataya na paghihiganti na nakatago sa loob ng tila isang regular na pambukas na laban. At ang pang-4 na timbang na dala niya, ang kanyang sariling bansa. May dala siyang pang-4 na timbang, ang kanyang sariling bansa. Hindi lang mga tiket sa torneo ang binili ng mga tagahangang Pilipino. Bumili rin sila ng mga tiket sa eroplano. Maraming tagalika sa YouTube ang nagdokumento ng paglipat sa mga araw bago ang laban. Nakahanay ang mga mukha ng mga Pilipino sa Edgbaston, nakasabit ang mga bandila sa mga harang, at ang presensya ng mga tagahanga ay sapat na makabuluhan, kaya pinalakas ito ng Lawn Tennis Association sa isang Instagram reel noong Mayo 30.
Ito ay isang WTA 125, ang ikatlong pinakamababang antas ng propesyonal na tennis, at isang bansang hindi tennis ang lumipad para magmukhang center court. Ang mga post ni Diane Casjo, ang mga update ni Ralph Adrian Rizal, ang mga thread ng Alex Iala Fans and Supporters Philippines ay lumampas sa 1,000 reaksyon bawat post. Tinawag ng mga Filipino fan account ang rebound ilang araw bago pa man mapansin ng internasyonal na press. Habang naglalabas ng mga subheader ang tennis head na nagtatanong kung nasobrahan ba siya sa hype, pinapanood ng mga tadahangang Pilipino ang isang batang nakasuot ng Birmingham hoodie na naglalakad sa pasukan ng mga manlalaro at nagpasyang tapos na ang Paris. Dahil sa datos, tuluyang bumagsak ang kaso ng mga nagdududa. Noong Enero, narating ni Iala ang kanyang unang WTA 250 final sa Auckland. Noong Marso, narating niya ang quarterfinal sa Indian Wells. Sa grass court season 2025, isang championship tiebreak na lang ang kailangan niya para manalo sa Eastbourne. Ngayon, Birmingham, parehong surface, parehong pattern. Hindi ito isang batang manlalaro na may kakaibang streak na sinuswerte. Ito ay isang pattern. Hard court, grass court, malalaking stage. Ang trajectory ay hindi zigzag, ito ay pataas. Nang lumabas ang resulta mula Edgbaston, ang mga group chat ng mga Pilipino mula Maynila hanggang Dubai hanggang Los Angeles ay nagiwanan sa parehong segundo. Natalo ni Iala Sihon. Ang multo ng 2025 Birmingham ay napalaya sa mismong court na gumugulo sa kanya, at ang matematika sa Wimbledon ay biglang nagkaroon muli ng oxygen. At nariyan din ang patotoo ng sarili niyang mga kasamahan. Si Iva Jovic, kasalukuyang world number 17, nasa loob ng top 20 sa Roland Garros, ang manlalarong tumalo kay Iala sa straight set sa Paris 6 na araw, bago ang Birmingham ay nag-Instagram noong gabi ng panalong iyon. Nag-post ng mga larawan ng kanilang pagyakap sa net at sumulat. Isa sa mga araw na yon ay sana ay may dalawang mananalo. Mahal kita, Alex Iala. Hindi yon pagiging magalang na isang kasamahan. Iyon ay isang nagwagi sa top 20 na tumatangging ipagdiwang ang sarili niyang tagumpay dahil mas mahalaga sa kanya ang manlalaro sa kabila ng net kaysa sa scoreline. At pagkatapos ng kanilang paglaban sa Madrid, nilinaw ni Iga Swiatek, world number 2, na ang pagkatalo kay Ila ay nanangailangan ng ganap na pag-reset ng pag-iisip na kailangan niyang umangkop sa isang problemang hindi niya sanay lutasin. Kapag inamin ng world number 2 na isa kang palaisipan at ang manlalarong tumalulang sa iyo sa publiko ay nagdanais na hindi na dinawa yon, ang labis na pinahahalagahang label ay hindi na nagiging debat. Nagsisimula na itong magmukhang typo. Ang Birmingham ang unang domino. Magsisimula ang Ilkley sa Hunyo 8. Susundan ito ng Nottingham sa Hunyo 15. Pangalawa si Ila sa Queen's Club qualifying list. Ang una niyang pag-atake sa draw na yon. Darating ang Eastbourne sa Hunyo 21, kung saan 118 sa kanyang 219 na defendable grass points ay nakabaon sa final noong nakaraang taon, at kung saan ang isang potensyal na rematch kay Maya Joint, ang manlalarong tumalo sa kanya sa championship tiebreak 12 buwan na ang nakakaraan, ay nasa bracket na parang baril na puno ng baril. Inalok na siya ni Bad Homburg ng wild card. Pagkatapos sa Hunyo 29, ang Wimbledon main draw. Kung mananatili ang kanyang mga puntos sa swing na ito, papasok siya sa Wimbledon na seeded sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Walang malalaro ng Timog Silangang Asya ang naseed sa isang Grand Slam sa Open era. Wala ni isa. Ang Pilipinas ay isang bansang pang-basketball, bansang pang-boxing. Hindi dapat kailanman maging produkto ng pangluluwas ang tennis. Sa unang pagkakataon sa moderno kasaysayan nito, pinipilit ng Iala ang isang rehiyon na may mahigit 600 milyong katao na maglagay ng sports seeding board. Hindi magandang linggo ang isang manlalaro, parang tectonic plate na gumagalaw sa damuhan. Sa Paris, natalo si Iala 1-5 sa unang set laban sa kanyang matalik na kaibigan. Niyakap niya si Jovic sa net, umatras siya mula sa doubles kinabukasan. Walang mga paputok sa press conference, walang pansabog sa social media, walang pahayag na humihingi ng oras para sa pahinga. Tahimik siyang nag-log on, nag-post ng pagmamahal pabalik kay Jovic
Nag-impake ng kanyang mga damit at nasa grass sa loob ng 48 oras. Ginawang meme ng komunidad ng mga tagahangang Pilipino ang pagbangon ng magdamag. Court 14, Paris hanggang Court 1, Birmingham. Walang pahinga, walang dahilan. Hindi siya nagbigay ng panayam tungkol sa katatagan. Sumunod lang siya. At ang quote na nag-uugnay sa bawat grass court na tinatapakan niya ngayong buwan, pabalik sa isang batang babae na may raketa at poster sa kanyang dingding. Ang Wimbledon ang paborito kong slam. Nung meron akong malalaking pangarap noong bata pa ako, palagi silang nasa court na yon. Kaya nabubuhay ako sa pangarap. Hindi lang basta nanalo si Eala sa isang first round match sa Birmingham. Binili niya ang sarili ng karapatang patuloy na maglakad patungo sa court na pinapangarap niya, simula pa noong bata pa siya. Sa isang linggong kung saan karamihan sa mga 21 taong gulang na nasa tour ay nakayuko dahil sa kanyang dinadala, iyon lang ang resulta na mahalaga. Kung ipantatanggol ni Eala ang kanyang mga puntos sa Eastbourne at papasok sa Wimbledon na seeded sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, anong round ang mararating niya? Ang matapang na sagot ay quarterfinal. Ang tapat na sagot ay ikatlong round. Alin ang ilalagay mo sa pangalan mo? Ilagay ang iyong hula sa mga komento bago ilabas ang Ilkley draw sa Lunes. Mag-subscribe para sa bawat update sa grass swing na ito. Ilkley, Nottingham, Queen's qualifying, Eastbourne at ang sandaling bumalik si Eala sa mga gate sa All England Club. Ang mga nagdududa ay maaaring mading maingay ngayon. Tama ka.